Hi guys, welcome to my vlog. At kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga videos na aking i-upload. Before anything else, I shout out my friends, especially Sir Bugos, shout out sa iyo. Miss Luella Malbunas, shout out sa iyo. Wilfred Wallace, at sa mga hindi ko pa nababanggit dyan kasi sobrang dami nyo, shout out po sa inyong lahat. At sasagutin ko po, total love man taman, sasagutin ko yung katanungan ng isang supporters. Tanong niya, natural lang ba ang may cheating issues? At kung natural lang ito, sino madalas ang may trust issues about cheating, yung lalaki ba o yung babae? Well, I answer your questions. Para sa akin, hindi ito tungkol sa kung ano at kung sino ka, kung babae ka man o lalaki. Kasi para sa akin, depende yan sa pagkarelasyon. May babae naman kasi na nag-cheat, okay? May mga babae na nag-cheat at meron ding lalaki. Hindi natin sila lalahatin kasi mahirap manghusga, di ba? Well, kung ikaw ay may cheating problem, mas mabuti pa na pag-usapan nyo yan. Habang maga pa, pag-usapan nyo yan. Kung bakit yan ginawa, diba? Kung bakit yan ginawa sa'yo, kung bakit marami siyang nilihim tungkol sa kanyang sarili at hindi niya kinikwento sa'yo. Kasi may mga rason naman kasi kung bakit niya yun nagawa. Although yes, masakit na may third party na nangyayari, pero kailangan mong tanggapin. Well, kung kapag sinabi niya na magbabago siya, magbabago yan. Kasi everyone deserves a second chance. Pero depende yan sa rason. Okay? Depende yan sa rason kung karapat-dapat ba siya bigyan ng second chance o hindi. Sabihin na natin na kapag binigyan natin siya ng second chance, hindi na totally 100% ang iyong tiwala. Well, kapag pinatunayan niya na nagbago siya sa kanyang ginawa, okay naman. Pero kung siya talaga yung cheater, may kasabihan nga na cheater is always a cheater. Talagang hindi na yan magbabago kapag inulit niya yan. Diba? May mga rason, pero depende. Kasi may mga cheater talaga na talagang cheater. Hindi na karapat-dapat bigyan ng second chance. Okay? Well, kung ikaw naman ay kababaeng tao mo, pangit pakinggan na kababae mong tao pero ganyan ka. Bakit nga ba kasi ang isang tao ay nag-cheat? First, takot siya sa commitment. Pangalawa, nasaktan na siya. Ayaw na niyang masaktan ulit. Pangatlo, may hinahanap siya sa iba na wala sa'yo. Kumbaga, may pagkukulang ka. Pero para sa akin yung pagkukulang na yun, hindi dapat hinahanap sa iba. Kung may pagkukulang man ng isang tao, pag-usapan nyo para naman magkaliwanagan, magkaunawaan kayo. Hindi yung mag-cheat ka. Palagi mong iisipin na kung bakit ko siya pinili. Kasi deserve niya yung pagmamahal na dapat ibigay sa kanya. Yan yung palagi mong isipin na kung halimbawa may temptation na nangyayari. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ko siya pinili? Bakit ko siya ginawa kung alam ko namang masasaktan ko siya?
Yan dapat yung palagi mong iisipin na masama talaga yung mag-cheat. Kahit ano pa man yung rason mo, di ba? Kahit ano pa man yung rason, pero dapat huwag ka mag-cheat. Kasi kapag bumalik yung karma sa'yo, mas doble yung makukuha mo na sakit. Hindi man ngayon yung karma, pero darating yung panahon na makakarma ka sa ginagawa mo. Okay? Well, kung ikaw ay lalaki ka man, nasagot ka na yung sa babae na kung babae na cheat, pangit talaga pakinggan. Well, kung lalaki ka man, pangit naman. Kahit balibalik ta rin natin yung sitwasyon, pangit din tingnan. Aside niyan, dahil ikaw yung responsable sa relasyon nyo, dahil ikaw ay isang lalaki, talagang mag-iiba ang tingin ng mga tao sa iyo, lalong-lalo na sa pamilya ng babae. Totoo yan. Bibigyan ka man ng second chance, papatawarin ka man ng isang babae, pero yung tiwala na binigay niya sa iyo, hindi na yun babalik. 100% pero mababawasan na yan. Yan yun. Kaya para sa akin, mapababae o mapalalaki, pareha lang yan. Kapag dumating yung panahon na susubukin yung tiwala nyo, susubukin ng panahon ng ibang tao, nasa sa inyo na yan kung kakagat ka o hindi sa temptation na yun. Kasi naniniwala ako na lalong-lalo na sa panahon ngayon, naniniwala ako na darating talaga yung panahon na susubukin tayo kung hanggang saan talaga yung commitment natin sa isang tao, sa relasyon natin. Yan. Susubukin tayo ng Panginoon kung hanggang saan tayo. Kasi yung Diyos sinubukan yan noon. Tayo pa kaya mga tao. Pero nasa sa inyo na yun kung kakagat ka sa temptation na yun o hindi. So, Sir King, deserve ba ng second chance? Depende yan sa iyo. Depende yan sa inyong dalawa. Well, ang pinaka-importante sa lahat, yung tiwala, yung panalangin sa Diyos. Kung may relasyon ka sa Diyos, kung palagi nasa gitna sa iyo yung Diyos, nagkamali ka man, tumalikod ka man sa Kanya, nakalimutan mo na may karelasyon ka, ikausapin mo siya para maliwanagan yung isip mo, yung utak mo. At bukod sa Diyos, kailangan na may karamay ka para naman magabayan ka kung ano man yung pinagdaanan mo. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Happy Love Month at mabuhay po tayo, Pilipinas.